sapagkat dalawang bansa ang nagkasabwat. Bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabuatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika dito at ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Ito yung nakakapagtaka dito ha. Paano niya kaya nakukuha yung mga ganyang information? Like, kapag namatay si Kibuloy, hindi ba mas magrarally behind yung mga tao kay Duterte? Kasi nga, 'di ba, body ni Duterte 'to. Pero let's stick with the facts, okay? Kasi ang kaso niya ay human trafficking, yung child abuse at saka yung alam niyo na, yung mga abuses to various women, 'di ba? So ang wala di para siyang si Epstein, 'di ba? Naalala niyo 'yon, yung tinugis ng mga Amerikano recently kasi nga marami siyang ginagawang hindi kaaya-aya. So I'm just saying mga kamatis, mga kaibigan, that this person is not a good person. Kasi parang sinasabi niya rito na grand plan daw to ng mga Amerikano para hulihin siya. I disagree with that. I totally disagree with that. Kasi obviously kaya siya tinutugis kasi wala na siyang political protection galing kay Duterte. Tandaan natin na kaya malakas to for the past few years. Actually, kailan ba lumabas yung kaso nito? 2022, di ba? Or 2020 to 2021. Mga ganun pa lang panahon ni Duterte, may kaso na to. Kaso wala kasing naglalakas ng loob para kasuhan siya. Ngayon kasi may political will na yung current administration at pinananagot na siya sa mga kalokohan niya, 'di ba? Ang dami niyan, 'di ba, yung naalala niyo nung meron tong tinira na isang religion din sa Davao na nakulong din yung religious leader na 'yon kasi nga kompetensya nila nung araw, no. Ngayon, you'll have to pay for your mistakes, pastor. Ngayon kasi parang illusions of grandeur na naman sa psychology yan, pag may narcissistic personality disorder, ang isang tao meron siyang illusions of grandeur. Ibig sabihin, parang siya yung center of the planet, okay? Siya lang ang magaling, siya lang yung anointed son of God. Tuloy natin. Na political. Ay hindi ko po kasalanan maging kaibigan ko si Pangulong Duterte. Bata pa po kami, magkaibigan na kami. Prosecutor pa lang siya, magkaibigan na kami. Hanggang ngayon, hindi ko po kasalanan yun, hindi rin niya kasalanan yun. Bakit? Ako gusto kong malaman how deep the relationship of the Dutertes and Kibuloy is. Kasi tandaan nyo, si Kibuloy ang nag-platform sa mga Duterte. Yung gikan sa masa, tapos yung of course nung election, sila lang, since partner ni Duterte si Pangulong Marcos, siya yung platform nila, si Marcos, doon sa kanilang palabas. Pero ngayon nakikita natin na alam mo yun, it runs really deep Hindi lang basta siya friendship It's a very complicated type of relationship na dapat nating isiwalat na. It's about time na dapat nang managot si Duterte sa mga kalokohan niya at si Kibuloy din. Tuloy natin. Ninyo ginagawang kasalanan para sa amin yan. Hindi ko rin kasalanan naging politiko siya at hindi ko rin kasalanan na ako ay naging isang ministro ng kingdom at lumago sa buong sanlibutan. Hindi ko rin kasalanan yun. Well, hindi naman yan yung sinisisi sa'yo Hindi naman yung friendship mo kay Duterte ang sinisisi sa iyo. Ang sinisisi po sa inyo ay yung mga human trafficking, yung mga yung bulk cash smuggling. Ang dami nun Ang daming kaso na sinisisi sa iyo na hindi mo ina-address dito sa talk na to. Kasi ang parang sinasabi niya, pag assassinate daw siya, Diyos mio naman. Di pigilan mo. Di ba nakakapagpigil ka ng lindol and stuff? So alam niyo, lumalabas talaga yung pagkabulaang propeta nitong tao na to. And hindi lang yun. Bukod sa
bulaang propeta pa siya, he is also I think suffering from severe case of narcissism. Hanapin nyo sa Google yun, yung narcissistic personality disorder. Yung akala nila sa kanila lang umiikot yung mundo. Ayan. Yan tuloy. Hindi, meron pang mga ibang tao na nagrereklamo sa'yo. Tuloy natin. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yun. Problema po ninyo yun. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Yun naman pala eh. Malayo po yun. Kayang Iba yung sinasabi sa ginagawa, no? Bakit nagtatago ka ngayon, 'di ba? Ang dami niya kasing demand eh. For someone na dapat pantay-pantay ang hustisya, you are being protected by many people. Tandaan niyo yung mga nagprotekta sa kanya, no? Ngayong mga panahon na to, si Sara Duterte, si Robin Padilla, si Amy Marcos, si Labato, si Bongo, yung mga DDS, pati si Villar eh. Biruin mo, why would you protect this kind of person na ang dami palang kaso niyan, ngayon lang nauungkat? Bakit kaya? Tuloy natin. kaya ko pong harapin yan. Kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso O ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa na lang ito, patibong po. Bakit? Hindi yun patibong, meron ka talagang kaso, idol. Ano pa naman yan? This is the problem with, ito yung problemang kinreate ni Duterte. Sa tingin ko kasi, this person really parang lumago ng sobra. Nakuha niya lahat ng kapangyarihan na gusto niyang makuha or a quote-unquote private citizen can afford to have. Diba? Luxurious mansion. May prayer mountain tong tao na to Just, sana mag-sink in sa mga utak niya yan meron siyang prayer mountain. Ito, tuloy, and hindi lang yun, kabila-kabilang mansyon, private jets, yung pinahiram niya pa nung election kay Sara Duterte, 'di ba? So, this guy is really OG pagdating sa pagdikit sa mga politiko at sa mga Duterte. Whatever, kung ano ang meron sa Duterte, malamang meron siyang connection doon. Of course, hindi natin alam yon, malalaman lang natin yon in court pag lumabas na yung mga dokumento and stuff. Tuloy natin. Ginawa nilang available dito sa Davao para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila. Pagdating doon, yun po ang endgame. Endgame pa talaga, no? Ordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko bang... Tama naman talaga. Kasi nga may kaso ka sa Amerika and inunsil na yung warrant. And meron naman tayong extradition treaty with the United States. And this guy is one of the most wanted sa FBI ngayon. That's good, right? Kasi alam natin na hindi pantay-pantay talaga ang pagtingin ng batas sa ating mga sa bawat isa, as long as willing silang managot. Ang tanong na lang diyan kung sasama ba si Robin Padilla. Hindi, seryoso. Kasi di ba pag nag-ICC daw si Duterte, sasama daw siya. Pag ang tanong dito, pag ba nahuli ng FBI si Quebuloy, sasama din ba siya? Yan ang kailangan nating tutukan dito sa storya na to. Panoorin nyo na lang siguro tong naubo pa ako sa balita. May shorter format nito pero hindi nila tinalakay kasi yung parang psychological aspect nitong balita na to. So yun yung aking ambag dito na sabihin ko sa inyo na this guy is suffering from narcissism. Extreme case of narcissism leading to paranoia. Yun lang naman yung sa akin for today, mga Lods. Gege!